Diyan ba sa Canada, kamusta diyan? Lagi ba nakikipag-coordinate ang, ating, konsulada, embahada sa inyo ng mga OFWs? So far, opo. Mhm, Based po sa like recent tumingin ako sa website ng consulate. mhm. So far maganda rin naman po yung mga, advocacy ngayon ng ng Philippine Consulate sa mga TFW, especially sa mga needed ng mga, working permit po. Oo nga. Pero ano bang course ang natapos mo, Karen? Talagang dito sa Pilipinas ka nakatapos ng pag-aaral, pero Opo. OFW ang naging trabaho mo? Yung course ko po is graduate ako ng New Era University Mhm, as a Bachelor of Electronics and Communication Engineering mhm. po noong 2003. Tapos, bakit ako nakapunta sa Canada? Ang haba ng kwento. Pero saan ka ba unang bansa bago ka nag-Canada? Ano po, bali nag-Taiwan ako. Mhm, Yung story ng ano ko, ng pagpunta ko ng Taiwan is nag-work ako sa Laguna Tech sa Santa Rosa oo. sa isang factory, electronics factory. Hmm, And then, syempre, of course, yung salary it's not enough kasi nga provincial rate siya. So, mm. that time, meron akong kapatid na college din siya and hindi kaya ng tatay yung sahod niya. So, only I can do to help is kailangan kong lumabas dun sa sitwasyon na yun. Mm, So, good thing na lang meron akong kaibigan doon, kakasama ko sa trabaho na, ba't di mo subukang mag-apply ng trabaho sa ganitong bansa. mhm. Binigay niya sa akin yung agency. And luckily, that agency is one of the best agency dyan sa Pilipinas. Aha. And shout out sa JS Construction Agency. So they are the one who are leading pagdating sa manpower ng mga Taiwan. So doon ako Hmm. nagsimula. Ilang years ka nag-Taiwan? 3 years po. Ah, So 3 natapos ko yung years. kontrata ko, start ako ng 2004, Mhm. natapos ako ng 2007. Oh, and then from 2007, saan ka na lumipat na bansa para magtrabaho? So 2007, after that, yung pinsan ko dito sa Canada, shout out to Candy Ducasis Dusaban. Siya yung nagbigay sa akin ng opportunity na makapunta dito sa Canada. Mhm. Tinanong niya ako, dun pa lang sa Taiwan, gusto mo ba pumunta ng Canada? Kasi the time na yung boom yung Canada. Kaya lang sabi ko, parang suntok sa buwan na makapunta ng Canada kasi nga yung experience ko hindi pang Canada. So sabi niya, isa lang yung way na makapunta ka ng Canada is kailangan mo magkaroon ng experience as a caregiver. So Ah. ang dami naming pinag-isipan like pupunta ako ng Saudi, Mhm. pupunta ako ng Singapore or Hong Kong. So sa tatlong yon, sabi ko parang bet ko yung Hong Kong kasi nga malapit sa Pilipinas. If ever what happened, madaling umuwi. Oo. So yun, dun na nag-start. Dun ako nagkaroon ng experience ng 1 year. Mhm. Kasi that time pag Canada, 6 months lang experience, pwede ka nang pumunta ng Canada, ng Canada. Ah, okey. So easy before kasi yung 6 months to 1 year experience and then processing time from Hong Kong to Canada is Mhm. just 3 to 4 months lang. Oh, mabilis. Mabilis siya. The Oo. sad part nung the time na na-complete ko yung 1 year ko, akala ko, um, visa na yung makukuha ko, hindi pala siya visa. It's a long story. Oo. Parang back out yung visa ko. Nagkaroon ng miscommunication ang Canada Embassy tsaka yung employer ko, Anong yung nangyari? prospect employer ko. Parang kumuha kasi yung employer ko ng isa pang nanny dito kasi nagkaroon ng emergency yung tatay niya. Mhm. So, hindi nila ako nahintay kasi nga 1 year experience. Yeah. So, temporary siyang kumuha. Pero hindi niya kinancel yung ano ko, hindi niya kinancel yung pagha-hire niya sa akin. Kinontinue niya Ah, ako. mm. And luckily lang, yung pinsan ko na nag-support sa akin dito,
ginawa nila ng paraan. So, nung pumunta ako ng Canadian Embassy, akala ko as in, uwi na ako ng Pilipinas. Mm. Binigyan ako, tinatakan nila yung ano ko, yung passport ko ng work permit, Oh, anong ng visa pakiramdam? for working. So, sabi ko, totoo pala yung kasabihan na kung para sa'yo, sa'yo talaga palang isang bagay. Kahit Hmm. na dumaan ka sa isang mahirap na sitwasyon.